today and allowing the Holy Spirit to come as we continue our worship today. Praise be to God. Please lift up your Bible. Lift up your Bible, please. This is my Bible. This is the Word of God. With this Word, I am blessed today. I'm lifted up. I am empowered. And I will never be the same again. Everybody say amen. Praise be to God. Today we are celebrating Pentecost Sunday, and therefore our discussion will be focusing on the Holy Spirit. Now, I want you to open your Bible in Acts chapter 1, beginning from verse 4 to 8. Mga Gawa, Kapitulo 1, talatang 4 hanggang 8. On one occasion, while he was sitting with them, he gave them this command: "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in few days you will be baptized with the Holy Spirit." Then they gathered around him and asked him, "Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?" Say no. To restore the kingdom to Israel. Kingdom Church. He said to them, "It is not for you to know the times or dates the Father hath set by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." This is the word of God for the people of God. Everybody say amen. Amen. Before I proceed, those who are watching through our broadcast, you can communicate with us by sending your messages and even prayer requests. And we will try our best to get those prayer requests, and we will pray for you during our ministering today. And at the same time, sa inyo po rito, sama niyo po sa pangalan si Pastor Menre. This afternoon, I'll be going to Bulacan to speak in a huge gathering there. Bulacan Philippine Annual Conference. We will have a prayer conference this afternoon. At ako po ang kanilang tagapagsalita. But of course, we will minister to them, hoping that the Holy Spirit will come, believing that the power of God will be with them this afternoon. Kasama ko po si Pastor Libiran. Mamaya. Salamat po. Let me continue. Pinamagatan natin ito, mga kapatid, the coming of the Holy Spirit. Take note. It is the coming. Do not just assume that the Holy Spirit is here. Kung minsan meron na kaisipan, mga kapatid, pag tayo pinanalangin, ang kagad na nasa isip natin, right away, automatically, to be specific, that the Spirit has already come. No, hindi po ganun. That's not how the Holy Spirit operates. Hindi po ganun ang proseso ayon sa Biblia kung paano ang Banal na Espiritu ay naroon. There is the coming. Merong pagdating. At hindi po dadating yan na habang nasa isa kang kalagayan ng pananalangin, ang Banal na Espiritu ay nandun na kaagad. Hindi po. You have to invite. You have to ask the Holy Spirit to come. Meron tayong kanta dyan na madalas, "Come, Holy Spirit, I need you." Tama po ba? "Come, Holy Spirit, I pray." So you are invoking and asking the Holy Spirit to come.
The Holy Spirit will never come unless you ask the Holy Spirit to come. Amen. So in every moment of your life, and even in the church, you have to invite the Holy Spirit to come. It is by them that the Holy Spirit will come. And that's the reason why this is a special celebration for us, because we want the Holy Spirit to come right now. Amen. If you want to experience something marvelous, something magnificent, something that is imaginable, unimaginable, kapatid, you ask the Holy Spirit to come. And that's the reason why every Sunday, every activity, sa pag-awit, lahat mga kapatid, we invoke the presence of the Holy Spirit by asking the Holy Spirit to come. Kung minsan, namumroblema tayo sa pananalangin natin na para bagang ang panalangin hindi pinakikinggan ng Diyos. Ano kaya problema doon? Ano kaya ang diferensya ng isang nananalangin na ang dami ng sinasalita, ang dami ng pumapalahaw, umiiyak, tumutulog pa ang sipon, mga kapatid, pero hindi naman napapakinggan? What's the problem? What is wrong in that prayer? Alam niyo ba ano? Kasi walang power yung prayer. Tayo lagi natin sinasabi, we pray because we believe that the prayer has power. And there is power in prayer. Now, mga kapatid, do not just simply say that way. Because the only way that you can experience the power of what you're doing is when you ask the Holy Spirit to come. At ito yung mahalagang pag-uusap natin ngayong umaga. Today is Pentecost Sunday. What does it mean? Pentecost Sunday is the coming of the Holy Spirit. Dumating ang banal na Espiritu. Kailangan iintindihin natin ang sinasabi dito sa mga gawa. Ang Pentecostes ay hindi po ito ay banal na Espiritu. Nang napakaraming nag-iisip, Pentecostes ay Holy Spirit. Wrong. Ang Pentecostes ay isa pong selebrasyon. It's a 50 days since the wave of the Passover or the Feast of Weeks that the Israelites would normally celebrate. Kaya yung Pentecostes, Pentateuchus, or Penta, 50 araw, ito yung feast ng pagdiriwang ng mga Israelita. So, hindi ito yung banal na Espiritu. Pentecostes is just an event. However, if you look at the story, ang Holy Spirit dumating during the time of the celebration. The Holy Spirit came during the time of the feast. Kaya yung Pentecostes, mga kapatid, ay ang pagdating ng banal na Espiritu. It is not the Holy Spirit per se. It is the coming of the Holy Spirit. Now, if you will not invite the Holy Spirit, and if you have the time to say, Holy Spirit, come, then the Holy Spirit will never come. So you can pray anything you want. You can do anything you want. Sing anything you want. Those things would be without any power, without any meaning, because there is no presence, there is no coming of the Holy Ghost. Nasundan po. Kaya maliwanag at dapat nating intindihin na huwag nating baliwalain ang banal na Espiritu. Huwag natin po siyang tingnan na parang bahagi lamang ng triune God. And to be honest with you, brothers and sisters in Christ, this is the time of the Holy Ghost. Jesus has completed His work to redeem us from our sins. God has completed His work in the creation. Ngayon, wala na ang banal na Panginoong Jesucristo sa buhay natin. He has ascended already. At yun ang ipinangako na darating, mga kapatid. Yung pangako na ito na sasama sa atin. Ano yun? Tignan natin mabuti.
Ito ay pangako na kasama natin. So, pag ikaw ay malungkot, pag ikaw ay naninindi, pag ikaw may problema, ang kadalasang ginagawa natin, naghahanap tayo ng paraan, paano tayo, maibsan. Tama po ba? Ang iba, naiibsan sila sa pag-inom ng alak. May gumagawa po ba sa inyo rito na? Para maibsan, umiinom ng alak. Yung iba naman, nung araw ang kababaihan, pag meron kayong monthly dalaw, iinom kayo ng shock to. Meron po ba rin yan? Doktora Belly, nire-reseta ho ba niyo araw? You drink shock to 3 times a day. Sino ba nakaabot nun? Wala na. O, hindi, tasong kamay niyo. Para maibisan ka, you do something. Tama po ba? Yung iba, para maibisan sila ng mga pasanin nila pupunta sa mall. Lalakad-lakad doon, titingin-tingin doon. Tama po ba? Ano tawag doon? Window shopping. Tingin-tingin lang. Tingin-tingin lang. Kahit walang pera, tingin-tingin lang. Para ma-relax, mawala ang mga iniisip. May bago ngayon, mga kapatid, dahil hitik na hitik tayo sa YouTube. Pag ikaw na may problema, ang gawin mo lang, pumunta ka sa YouTube. Manood ka doon maghapon. Ang problema lang ay ito. Sa kapapanood mo sa YouTube, lahat na sinasabi sa YouTube, sinusunod mo naman. Sabi ng YouTube, uminom ka ng 2 litrong tubig sa loob ng isang araw para maibsan lahat ng nararamdaman mo. Anong gagawin? Susundin mo. Sabi doon, uminom ka ng kape 3 beses isang araw. Anong gagawin natin? Iinom ka naman. Tapos mamaya, nanood ka na naman. Sabi nung pinanood mo, huwag kang iinom ng kape. Ano susundin niyo sa dalawa? Lalo yung mga doktor na nagbablog, di ba? Sino na nagsinya sa YouTube? Ano sinasabi doon? Sinusunod naman ninyo. Tama po ba? Kaya nga sabi ko kay Carlo, mag-vlog na ako. Umpisahan ko na mag-vlog. Ang title niya, In the Life of a Pastor. Right? Bablog natin yan na ako. Pagpasok pa lang sa opisina, naka-vlog na yan. Sasabihin ko, binubuksan ko na ang pintuan. Itutulak ko ang pintuan. Tama mo nga, nandiyan yung camera. Papasok na ako. Parang radyo. Sino dito nabuhay sa radyo? Hindi ba sa radyo nakikinig ka ang TV? Sino nanonood dito? Si Mata. Tawag tambalin niyo yun, yung si Mata. Tama ba? Si Tia Belly. Di ba? Nakikinig ka ng istorya, mga kapatid. Akala mo totoo, pati yung yabang. Lahat, everything. Why? Because you want to be relieved from your situation, from your despair, from your depression. Doon hinahanap ng tao ang lahat ng magpapalaya po sa kanila. Alam niyo ba, ang nakakalimutan natin? Ang nakakalimutan po natin yung pangako po ng Diyos na makakasama natin sa lahat ng panahon at bagay after Jesus Christ. Basahin natin dito, John 14:25-26. All these I have spoken while still with you. Ang nagsasalita po dyan ang Panginoon Jesucristo. But the Advocate, the Holy Spirit, let me say it again, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Tingnan niyo mga kapatid ha, ang instruction ng Panginoon Jesucristo. Who will send the Holy Spirit? Isn't it the Father who is in heaven? Kaninong pangalan ang sinasabi diyan? Sabi ni Jesus, in my name. Ulitin natin yon. Look at the process on how the Holy Spirit will manifest and come. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid,
hindi kara-karaka, hindi automatic, na kaisipan ng marami when you pray na handun na. Hindi po. The grace is there. But you must have an experience of the power. And the Holy Spirit is the power that can lead you towards what you want. Sabi dito, ang Ama ang siyang magpapadala. Ngayon, kung may magpapadala, hihingin mo doon sa magpapadala. At sa paghingi mo, kailangan kalakip ang pangalan. Kaninong pangalan? Pangalan ng Panginoon Jesucristo. So when we pray, when we do things, when we perform, when we read the Bible, when we go elsewhere, kapatid, you ask the Father to send the Holy Spirit in the name of Jesus. Amen! Subukan ninyo mga kapatid, na kayo sa inyong quiet time, do not just pray. Begin to invoke the presence of the Holy Spirit. Ask the Father to send the Holy Spirit in the name of Jesus. Do not just simply say, Holy Spirit. You ask the Father to send the Holy Spirit in the name of Jesus. Dahil pag ginawa mo yun, kapatid, ano sabi? When the Holy Spirit comes, He will teach you all things. Take note, all things. Meron po ba dong exception? Wala po. Lahat ng bagay ituturo po ng Banal na Espiritu. Maging ang mga bagay na mahirap intindihin, unawain, mga bagay na talagang hindi mo makikita na mangyayari, lahat, no exception. Maging sa bahay, maging sa trabaho, maging sa simbahan, maging sa personal, kapatid. Ang Banal na Espiritu will teach all things. Ituturo niya kung papaano, saan, at alin. Ang Banal na Espiritu, yan ang kanyang gagawin. And, sabi po dito, will remind, sabihin po niyo remind you of everything. Wala pong exception yan. I have said to you. Ano yung problema natin, mga kapatid? We keep on saying, we follow Jesus, but we are not doing what Jesus wants us to do. Why? Because we don't have the Holy Spirit to remind us on everything that Jesus has said. Hindi po natin maunawaan lahat ng yun sapagkat hindi natin nagagawa ito sapagkat yung Banal na Espiritu na magre-remind, wala. Yung mga Espiritu, tayo hindi natin magawa kung anong ginagawa at gustong gawin ng Panginoong Jesucristo sa atin. At yung ginawa ni Jesucristo na itinuturo sa atin, hindi natin magawa because we do not have someone who will remind us of what Jesus has said. For example, sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa Matthew 28, verse 19 up to 20, go and make disciples, diba, of all nations, and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ang daling tandaan, di ba? Pero ang hirap gawin. Bakit? Kasi wala po siyang nagpupush, wala po siyang, ano tawag dito, wala nagpapaandar. Bakit? Kasi nga, nakapako lang doon sa salita na yon, pero nawawala po yung dapat na magpaalaala. Ang nagpapaalaala kung papaano mangyari ito ang Banal na Espiritu Santo. Kaya ang Banal na Espiritu Santo, mga kapatid, ay pangako ng Diyos sa atin. Pangako ng Ama sa atin. Ang bugtong na anak, umakyat na sa langit, babalik na very soon. At ang kasakasama na lamang natin all throughout before judgment time is the Holy Spirit. The question is, why is it that we give less time when it comes to the Holy Ghost? Why is it that we do not give much focus on the Holy Spirit? Where, in fact, the Bible is telling us
na ang ipinibigay sa atin ngayon ay Banal na Espiritu Santo. Ang kasama natin ay ang Banal na Espiritu. Ang kumikilos Banal na Espiritu. Sa lahat ng bagay, kapatid, ang Banal na Espiritu ang dapat na na-invoke sapagkat siya ang available. Ang Panginoong Jesucristo, pangalan na lamang niya ang ginagamit natin, in the name of Jesus. But Jesus can no longer perform anything except the performance that the Holy Spirit can do. Kaya kung may gagawin man sa buhay ninyo, sa buhay ko, trabaho na yan ng Banal na Espiritu. But we do not give interest on the Holy Spirit. We do not mind the Holy Spirit. And we do not want to receive the Holy Spirit. And most of the churches, they are not ready to understand and to know what Holy Spirit is. Kaya po, mga kapatid, may mga panahon sa buhay natin, hindi natin naunawaan, magulo ang lahat. It's because we fail to have the Holy Spirit. Kaya ang Banal na Espiritu, hindi lamang po Banal na Espiritu. Meron siyang gagawin sa buhay po natin. Ngayon, lahat ng ito, mga kapatid, ay kailangan maunawaan natin na ito yung ipinapangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Let me go back to the text. Ito po, mga kapatid, ay binanggit nang ang Panginoong Jesucristo ay naghahanda na. Ito ang kanyang habilin. Ito ang kanyang sinasabi sa kanyang mga alagad. Sabi niya, this is a command. This is not a narrative statement, but a command. What is the command? Kaya mapansin nyo, dito sa teksto may colon. Ito ang command. Do not leave Jerusalem. So ano po ang command? Huwag kang aalis sa Jerusalem. Huwag kang aalis. Ikalawa, dahil hindi ka aalis, ang sabi po doon, hintayin mo. Maghintay. Una, huwag aalis. Ikalawa, maghintay. Dahil mayroong gift ang Ama na kanyang ipinapangako. Question. Sino ba dito yung laging excited siya pag alam niyang may handog, yung gift, may present siya? Alam niyo, yung apo namin kahit napakaliit na bagay, basta alam niya may present, masaya siya. Sino po dito nung bata siya talagang kahit alam niya, mumurahin lang yung ibibigay, pag ito ay present, tuwan-tuwa ang mga bata. Immaterial kung anong laman nito, ang importante, mayroong gift. And you're expected, and we are expecting gifts. Tama po ba? Sino dito, pag birthday, hindi siya umaasa na meron siyang handog, meron siyang gift. Hindi ba bahala tayo, kahit matanda na tayo meron pa rin tayong inaasahan na gift. Because, pag meron kang tinatanggap, ang feeling mo, kapatid, ikaw ay binibigyan ng pagpapala. Amen? Ngayon, sino po dito ang gustong tumanggap ng gift from the Lord? Gusto ninyo talaga? Amen? Ngayon, kung gusto niyo tumanggap ng gift, okay lang po ba na kayo ay maghintay? Okay po, maghintay kayo? Okay, sige. Service po natin hanggang mamayang 5:00. Hihintayin natin yung gift. Okay po ba sa inyo yan? Okay, sige. Walang kainan po yan, ha? Alright. Sino po dito ang handang hindi aalis? Kuminsan, mga kapatid, nakakaisang oras pa lang kayo nakaupo, gusto nyo nang tumayo. Gusto nyo nang umalis. Now, kapatid, what do you expect now? If God, the Father, is promising a gift to you,
that you cannot wait and you want to live. Hahanap ka ngayon ng bagay, kapatid, na sasagot sa lahat ng sitwasyon mo sa buhay, hindi ka naman matyaga na naghihintay at alis ka ng alis, layas ka ng layas. Sino po dito yung kanyang paa ay merong nakatatak? Ang tawag po doon, pasyando. Alam niyo yung lola ko? Ang tawag namin, yung lola ko sa father's side, ang tawag namin, ambassador. Bakit ambassador? Kilala yun ni Juan, ni Brother Paking. Walang panahon na hindi aalis ng bahay. Aalis yun. May pupuntahan yun, either sa mga anak, sa mga apo, basta aalis. Hindi mo po siya mapahinto sa bahay. Kaya ang tawag namin ambassador. Ang problema, ang lola namin, lagi nakatsinelas yan. One time, sumakay siya ng jeep. Pagsakay niya ng jeep, yung kanyang tsinelas, iniwan sa ibaba. Yung tsinelas na kuwan, yung pang matanda, ano bang tawag doon? Yung bakya, yung mga ganon tipo, no? Oo. Alfombra. Pag-akyat niya, nakasanayan niya kasi pagpapasok sa bahay, kung saan man, naalis niya yung kanyang tsinelas. Nung sumakay sa jeep, iniwan niya doon sa ibaba. Nung umandar yung jeep, tsaka lamang nakita ng mga nakasakay na yung tsinelas ng lola ko naiwan. Kaya kung minsan, mga kapatid, sa bahay ninyo, kung nakagawian nyo na iniiwan yung sapatos sa labas, baka nakasanayan nyo, sumakay kayo ng jeep, papasok kayo sa trabaho, yung sapatos nyo, iiwan nyo doon sa ibaba. Kidding aside. Anong gagawin? Sabi ng Panginoong Hesukristo rito, do not leave. In this case, Jerusalem. Now, because that Jerusalem was the seat of everything, the time. Huwag kayong alis dyan. Maghintay kayo doon sa gift na ibibigay ng Ama na ipinangako. Which you have heard me speak about. Yung salitang heard me speak about, ito yun. Yan, John 14, 25, 26. Yan yun. Yung binabanggit niya dito. Which you have heard me speak about. Kaya dito pa lang sinasabi na ng Panginoon Jesucristo, mga kapatid, huwag kayong aalis, huwag magtsatsaga kayong maghintay para dumating ang pangako ng Ama na sa langit na bibigyan kayo ng handog. It is a gift. And therefore, church, when we talk of the Holy Spirit, when the Holy Spirit comes, it is a gift for us. Hindi ba ang gift, mga kapatid, pag binuksan mo, may purpose? Kung laruan ang gift sa iyo, anong gagawin mo sa laruan? Di lalaruin mo. Kung ang gift sa iyo, kapatid, ay ibang mga bagay, anong gagawin mo doon sa gift? Baro, alimbawa, ang baro susuotin mo. Tama po ba? Pag ang gift sa iyo, kapatid, house and lot, anong gagawin? Hindi po, ibenta ninyo. Pag binigyan kayo ng handog na sasakyan, anong gagawin? Halimbawa, yung karo, ibibigay sa inyo ng libre. Minsan naglalaro isip ko Segway. Paano kaya? Kasi meron tayong mga kaibigang may puneraryano. Sabi ko, bakit minsan kaya isabihin nung kapatid Pastor, yung isa dyan di ko na ginagamit. Ibibigay ko sa iyo, Cadillac yan. May pakiusap lang siya. Pakiusap niya ganito. Basta yung tugtog dyan, huwag mong papalitan. Kung gusto mo magpatugtog ng kanta, yan ang patugtugin mong palagi. At least, naririnig ng lahat. No, kidding aside. Pag may handog na binibigay sa inyo, may purpose yung handog. Amen? Hindi ho magbibigay na handog sa inyo yun na hindi po ninyo pakikinabangat at hindi kayo magiging masaya. Sino po dito binigyan ng handog na hindi masaya? Meron ba? Di ba pag binigyan kayo ng handog, masaya kayo? Lalo higit kung halimbawa yung cake, tapos sasabihin, hilahin mo ganyan. Ako, puro pera, no? Sino po nagkagano na?
Kaya po gift yan. Because the gift coming from the Father has a purpose for you. It is a gift that the Holy Spirit will come so that that gift would become something that will make you good, better, excellent. And mind you, church, even sickness and diseases. God has a purpose of sending the Holy Spirit as a gift for you. Kasi napakahalaga yung handog na yun na ipinangako ng Panginoon. For John baptized with water, but in a few days you will baptize with the Holy Spirit. Ito na tayo mga kapatid. Then they gathered, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? Hindi pa, sabi niya. Here it is. Verse 8. Pwede bang basahin natin sabay-sabay yung underline na yan na salita? Go. Mga kapatid, ano po ang expectation when that gift is given to us? Ano po ang aasahan natin pag yung handog na yon na ipinangako ng Ama ay dumating? Ano sabi? But you will receive what? Power. Say it, power. More power. So we're expecting, church, that when the gift is given to us, sasabihin ko sa inyo, we're talking of what? Power. Alam niyo yung salita niyan sa Grego, power is dunamis. Alam niyo ba ibig sabihin dito sa pagkakasulat sa original na dunamis? The power there should be understood on this level that God is doing things miraculously. Something that is extraordinary. Something that cannot be fathomed. Only God can perform it. Kaya mga kapatid, ang Banal na Espiritu ay pangako ng kapangyarihan sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang aalis dyan. Maghintay ka. Hintayin mo yung kapangyarihan na yan. Hintayin mo yun. Maging matyaga ka sa paghihintay. Dahil ang pagdating na Banal na Espiritu ay kapangyarihan, mga kapatid. Na paano natin intindihan yung kapangyarihan na ito na sa original na pagkakasulat ay dunamis? Ito na. Pag tayo po ay nananalangin, binanggit ko kanina, we need power. Kaya pag nananalangin kayo at gusto niyo yung panalangin niyo may kapangyarihan, ano ang kailangan? Power. Saan manggagaling yung power? Saan manggagaling? Sa Banal na Espiritu. Kaya kung mananalangin tayo mamaya mga kapatid, we are praying not because we want to pray. We are praying with power, and that power comes from the Holy Ghost. Kaya yung iba nagsasabi, parang hindi ako pinakikinggan ng Diyos. Ay, hindi kapatid, nananalangin ka lang eh. Buka lang ng buka ang bibig mo eh. Sabi ka lang sabi ng puso mo, walang power, powerless. Ay, walang mangyayari talaga. Subukan mong manalangin kapatid na may kapangyarihan yung panalangin mo. Subukan mong umawit na yung pag-awit mo may kapangyarihan. Subukan mo kapatid na mag-aral ng mga bagay sa mundong ibabaw na may kapangyarihan. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil skillful ka, hindi sapagkat talented ka. It is because the Holy Spirit is giving you the power to do so. Amen and amen. I would like to confess to you, nung kahapon district conference, may service, opening service. Ang ginawa ko, kinuha ko yung aking papel. Sabi ko, baka sakali itong oras na ito, the power will come to me and I would be able to write a song. Lo and behold, natapos ang service, nakadalawang kanta ako. Asun na po, ibig ko sabihin. That cannot be done unless you have the power to do so.
Habang nakikinig ako sa mensahe ni DS, nagsusulat ako. And then, nung nakita ko yung nagawa kong una, ang title ng isa, Revival. Yung isa, wala pang title. But I was able to write. Why? Because when you have that power, even if you cannot, you can. Amen? Kahit hindi mo alam, pwede. Kaya ito, challenge ko sa inyo. Subukan po ninyo na kumanta ang sintonado. Pero gagawin natin, hingi natin ang kapangyarihan ng Banal Espiritu Santo sa sintonadong yan. I will guarantee you, pag umawit po yan, matatama po sa tono. Amen? Subukan natin ngayon. Sino ba sintonado dito? Naintindihan niyo ibig sabihin, mga kapatid? Are you with me? When we talk of the Holy Spirit, it is a gift that will make us good, better, excellent. Wow, kapatid. Ang Banal Espiritu hindi kanya gagawing mahina. Ang Banal Espiritu hindi kanya gagawing walang kwenta. Ang Banal Espiritu, He will make you powerful, kapatid. Even in your studies, I tell you. Kayo man nag-aaral. Gusto niyo ng formula? The formula is very simple. You invoke the presence of the Holy Spirit because that's the promise of God. Kayo po nagtatrabaho. If you want more, if you want success, come on, church. Do not look around. Look up and ask the Father to send the Holy Spirit to you so that you would become powerful. You will become extraordinary. Kaya tayo mga kapatid, nakakalimutan natin yung bagay na yun. Ang alam lang natin, manalangin. Ang alam lang natin, ganito, umawit, etc. But we fail to ask the Holy Spirit to give us power. But the promise of the gift of the Father is in heaven. Sabi niya, you will receive power. You will receive power when the Holy Spirit comes. Ang requirement is that we should not leave. We should wait. Sino po dito ang gustong manalangin sa oras na ito? At yung kanyang panalangin ay talagang isang makapangyarihang panalangin. Sino po dito ang meron siyang inihingi sa Diyos? Dediretso ako. Sino dito mga may sakit? I'll tell you, kapatid. You're asking God probably because that's what is in your heart. That's what is in your heart. Dagdagan mo. When you pray, you ask the power to come. At yun ang kailangan natin. Now, I will shift a little bit to our church. The coming of the Holy Spirit is in fact a revival matter. Kaya dito mga kapatid, ini-introduce ko yung flowing of the Holy Ghost because this is the very essence of revivalism. Church, you cannot convince a person. You cannot evangelize a person. You cannot disciple a person apart from the power that the Holy Spirit will give to you. Hindi po madali na mag-invite, hindi madali, mga kapatid, na mag-share ng gospel of the Lord Jesus Christ. Unless and until we have that power that we receive it. Alam nyo, pag dumarating ito mga kapatid, I will tell you, hindi ka nahihiya. Hindi ka natatakot. Hindi ka nag-aalinlangan. Because you know that the power is in you. Ang gagawin mo lang, do not leave. Huwag kang umalis. Ibig sabihin, you keep on soaking in the presence of the Holy Ghost. Keep on working your life in the Holy Spirit. Keep on. Do not leave the Holy Spirit. Do not leave. Just be with the Holy Ghost in everything that you do. Whether you are sleeping, whether you are doing something, church, you always be with the Holy Ghost. Do not leave. Do not leave. Even if you have problems in life, even if you are facing the most difficult moment in your life, do not leave. Ang bilin ng Diyos ng Panginoon Jesucristo, huwag kayong aalis. Hintayin ninyo, darating yan, ibibigay ko yan.
At pag ibinigay ko yan, kapatid, you will never be the same again because the power is in you. Amen? The power is in you to succeed. The power is in you to become victorious in your business, in your work, in your family, in yourself. It is by that power that our church will grow. You know, in the kingdom church, there is always this experience of the Holy Spirit. Because those who are called children of the kingdom are people who are being manifested by the power of the Holy Spirit. Hallelujah and hallelujah. So today, as we give our lives into this part of our spirituality, part of our faith, part of our being in the church, that this church will always be under the power of the Holy Ghost. Amen? Are you willing today that your life will be under the power of the Holy Spirit? Do not leave. You wait. Because our Father is in heaven will send the Comforter to us. Ngayon, may aawitin tayo. Magpo-pause tayo for a while. And I will pray that the manifestation of the Holy Spirit will come. But I need you. This will never happen unless you are with me. Unless you simply surrender completely to the very will of the Father. In the name of Jesus Christ, that the Holy Spirit will come in you. Naniniwala po ba kayo? At pinaniniwalaan ba ninyo? Kung pinaniniwalaan niyo, mga kapatid, let's pause for a while. Let's have a moment of silence and allow the Holy Spirit to come. This very soft music that praise and worship will perform, I want you to be mindful that the Holy Spirit will come. Amen and amen. I want you to feel right now. Do not leave. Do not leave. Just wait. Just wait. Miracles will come right now. Peace will come. Joy will come. Even there is so much pain in your heart, the Holy Spirit will make you well. Will enable you to become strong, even with sorrow, with mourning. The Holy Spirit will make you okay. Even if you have financial difficulties, church, even if there is a problem in your relationship, in your home, between you and your spouse, church, I'll tell you, you do not leave and wait. Let the Father fulfill His promise, a gift for you today, that the Holy Spirit will give you power. Hallelujah. Come on, church. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time.